Mga kasamahan, alam kong pagod na pagod kayo nitong mga nakaraang araw dahil sa overtime. Nakikita ko ang pagod ninyo. Ngunit, Mayroon pa tayong 70 milyong performance na hindi natatapos. Kailangan nating magtrabaho ng 24 oras. At kung hindi matapos ang target, walang alis. Hello, sir. Kailangan mo ba ng ball mill? Hindi, huwag mo na akong tawagan. Sir. Hello. Hello. Directors How, anong gagawin natin? Bukas na papasok si Boss Chen. At ngayong buwan, isa 0% lang ang completion rate ng performance ng mga empleyado sa grupo. Nasaan si Xiao Guan? Hindi pa ba siya nagigising? Sabi niya pagod siya sa bakasyon. Kailangan niyang matulog ng mahaba. Wala talagang sense of responsibility bilang empleyado. Lahat tayo nagpupush, siya natutulog lang. Kung ikaw ang tupsalis ng kumpanya, kahit dito ka matulog. Pwedeng ipamassage pa kita sa paa. Ay, Kuya Guan. Manager Zhao, kagabi pa ako nagmamadali para sa flight buong gabi. Pwede bang idlip muna ako sandali? Kuya Guan, ang sarap ng buhay mo nitong buwan, nag-enjoy ka. Pero ang buong departamento namin, isa 0% lang ng target ang naabot. Kuya Guan, kung tuloy-tuloy kang matutulog, ang posisyon ko bilang director ng Overseas Sales Department, mapapalitan na. Manager Zhao, tingnan mo, alas negatibo 5 pa lang ng umaga doon sa ibang bansa. Hindi pa nagsisimula magtrabaho. Huwag mo alala. Directors How, tingnan mo. Huwag ninyong istorbohin ang pahinga ni Kuya Guan. Narito na. Kuya Guan, paborito mong iced americano. Ang sarap. Hoy David, may magandang balita ako, may discount ang ilang produkto ng kumpanya namin kamakailan. Maaari kang bumili ng marami, tiwala ka sa akin. Directors How, 30 milyon na ang performance. $200 milyon. Kuya Guan, talagang top sales. Kuya Guan. Ang galing mo talaga. Kuya Guan, ikaw lang ang nakagawa ng 100 at 70 milyong performance. Kuya Guan, ang pangalan mo, bagay na bagay sa personalidad mo. Talagang para sa'yo ito. Huwag na, huwag puro sip-sip. Opo. Na-overachieve ang performance, magbakasyon kayo ng ilang araw. Umuwi na kayo't magpahinga. Saan ka ba? Huwag magmadali. Hintayin mo matapos ko ang trabaho sa kumpanya. Muli tayong magkikita. MR Chen, tingnan po ninyo ulit ang dalawang tong kasuotan. Mark, hindi ko pa nasasabi sa iyo, talagang. Nagtrabaho ka sa kumpanya ng tatay ko. Bukas, may sorpresa ako para sa iyo. I-check kung sino ang empleyadong Mark. Ibigay mo ang kanyang profile. Opo. Directors How. Nag-overtime kagabi, ngayon maaga pa? Halika, kumain muna ng popcorn. Matalino ang bata. Oras ng trabaho, anong ginagawa ninyo? Sino ka ba? Dumating si MR Chen para umupo bilang bagong head. Wala ba kayong natanggap na abiso? Ang luluwag-luwag, parang ano ba? Sahod mula sa Osin Group, pero late at maagang umuwi, tanggal na kayong dalawa. Ano? Hindi nagpapakain ng tamad ang Osin Group. Kung ayaw ninyong magtrabaho ng maayos, umalis na kayo ngayon. Dito ba lugar para mag-almusal? Loli, tanggalin. Uyan na. Uyan na. Nakita si MR Chen, hindi marunong bumati. Ayaw ko na. Inaantok sa trabaho, gising na gising pag-uwi. Bukas, huwag nang pumasok. Bakit? Tingnan niyo ako. Tanggal ka na. Hindi mo ba naiintindihan?
Bayad sa pagdudumi, tamad sa trabaho. Loli, tanggalin mo siya. Tanggalin silang lahat. Opo. Ano ba to, si MR Chen? Bagong salta, galit na agad. Bagong salta, 3 sunong. Mahirap ang industriya ngayon. Inanggap niya ang hamon, gusto niyang magpakita ng resulta. Sa tatay niya. Hoy, MR Chen. Siya ay... Hindi ko pakialam kung sino siya. Hindi yon dahilan. Para matulog sa trabaho. Sino ka ba? Bakit mo ako binuhusan? Hindi importante kung sino ako. Ang importante, tanggal ka na. MR Chen, hindi siya pwedeng tanggalin. Top seller siya. Xiao Guan. Ako ang nagtanggal. Si Xiao Guan nga. Ako tanggal na. Ano? Sa tingin mo, hindi kita matatanggal? Hindi naman. Tama na. Loli, anong trabaho nitong tao? Umanhin, MR Chen, wala pa akong mahanap na impormasyon. Walang impormasyon ang taong ito. Ikaw ba empleyado ng kumpanya nito? Ako. Magkano ang sweldo mo kada buwan? Mga ilang daang libo. Hindi ko na matandaan ang eksaktong halaga. 100,000 kada buwan? Para ka lang dito para matulog. Akala mo ba mga tanga ang mga tao sa Osin Group? Pinapabayaan nyo ang mga peste sa kumpanya. Anong ginagawa nyo? Boss Chen, malamang sa backdoor pumasok ito. Kaya, hindi ko mahanap ang kanyang impormasyon. Backdoor pa ang daan, tapos tulog pa sa trabaho. Nakakagalit talaga. Wala akong pakialam kung sino ang backer mo sa kumpanya. Ayusin mo na ang gamit mo at umalis ka sa Osin Group. Layas. CJ, aalis na ako. Sana hindi ka magsisi. Magsisi saan? Na hindi ka naalis agad? Hoy, Guan, kalmahan mo. Hindi ka pwedeng umalis. Huwag kang umalis, Guan. Huwag. Kung may ayaw sa inyo, sumama na kayo sa kanya. Hindi na ubusan ng empleyado ang Osin Group. Tuloy lang sa trabaho. Okay lang ako. Guan. 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 Nagpapanggap lang. Mukhang nalungkot sila nang umalis si Xiao Guan. Baka may problema. Ang pesta na to, hanggang ngayon nasa kumpanya pa rin. Ito ang malaking patunay ng pagkabigo sa pamamahala. Pa, Jia, nabalitaan kong pagdating mo pa lang. Maami ka ng tinanggal na empleyado. tinanggal ko lang ang mga tamad at walang silbi. Kung mananatili sila, hindi lang sila makakatulong. Makakaapekto pa sila at makakasagabal sa pag-unlad ng kumpanya. At napansin ko, may nepotismo pa sa kumpanya. Pwedeng-pwede mong tanggalin kung sino man, pero paalala lang ng tatay mo. Huwag mong tanggalin si Xiao Guan sa kumpanya. Ang kita ng kumpanya ay 1 bilyon. Siya lang ang kumikita ng 70 milyon. Umaasa ang kumpanya sa kanya. Sandali, Xiao Guan. Pa, hindi ako tanga. Sino pa man ang tanggalin ko, hindi si Xiao Guan. Kung tatanggalin ko siya, sino ang magpapayaman sa kumpanya? Nga pala, pa, yung top sales na to sa kumpanya. Ano ang pangalan niya? Mark ang tawag sa kanya sa abroad. Siya ang hinire kong expert mula sa abroad. Pagbalik niya dito, Mark, hindi ba yun ang laging kong? Yung sinasabi niyong idol na senior, hindi ko inaasahan na ganun pala siya kagaling. Sige, usap na lang ulit. Bye. Yung pinahanap ko sa'yo kahapon, si Mark, nasaan? Boss Chen, sa system ng kumpanya. 2 Mark ang nakalista sa English name. Isa yung isang kakalayoff mo lang, si Xiao Guan. Yung isa naman, si Meke, team leader ng pangalawang domestic sales group. Imposibleng si Xiao Guan yung idol senior ko. Pakita mo sa akin yung profile ni Meke. Princeton Business School. Siya nga talaga yung senior ko. Nasaan yung pangalawang domestic sales group? Pupunta ako para makita ng suporta. Boss Chen, may malaking problema. Yung isang kliyente natin sa 100 M order, bigla na lang na-cancel. Ano? Nakapirma na tayo ng kontrata para sa 100 M order na yun sa manufacturer. at nabayaran na natin ang down payment. Kung mag-cancel ang kliyente, hindi nila ibabalik ang down payment. Tayo ang magkakalugi. Huwag kayong magpanik. Siguradong may pagkukulang kayo sa trabaho. Hindi naman basta-basta mag-cancel ang kliyente kung walang dahilan. Yung point client na to, si Xiao Guan ang nag-asikaso. Iwan ko nga eh. Ganun kalaking kliyente, pinagkatiwala sa isang. Tamad na natutulog sa trabaho. Siyempre may problema. Boss Chen, hindi sulit masiraan ng ulo dahil sa mga empleyadong to. Sa tingin ko, ang kailangan natin gawin ngayon ay solusyonan ang problema. Para mapanatili ang malaking order na to, sinabi sa akin ng senior ko. Marami siyang kakilalang kumpanya sa abroad. Kung hihingi tayo ng tulong sa kanya, baka sakaling makatulong. Nag-start na si Jia sa Ocean Group ngayon. Huwag kang mag-alala, Jia. Anong problema? Jia, nasa employee lounge ako ng Ocean Group. Naghihintay sa'yo. Sabay nating solusyonan ang problema. Parang pamilyar yung boses na yon. May pupuntahan muna ako. Tuloy nyo lang ang pag-asikaso sa order na to. Unang bisis ko makikita ang idol senior ko. Dapat magandang impression ang maiwan ko.
Dapat perpekto ang itsura ko sa harap niya. Hindi ba ito yung picture ng bagong junior manager natin? Si Chen? Mark. Naalala ko, si Xiao Guan. Mark din ang English name. Yung manliligaw ni Xiao Guan. Hindi pa sila nakikita. Ayos to. Mark, magpapalit ako ng identidad. Mula ngayon, ako na ang idol senior mo. Seg. AME. Buti na lang hindi nawala. Kung mahuhulog ko siya, ang buong Ocean Group ay magiging akin na. Ang online crush kong schoolmate. Hindi kaya siya yon? Gia. Ikaw ba yan? Senior, paano mo ako nakilala? Dahil dito, ikaw lang ang may dating ng isang nag-aral. Sa abroad, yung dating ng isang elite. Schoolmate, hindi ko akalain na anak ka pala na may-ari ng Ocean. Ang tagal mo akong niloko. Senior, hindi mo rin naman sinabi sa akin na top sales ka ng Ocean Group. Hindi naman top sales, pero may mga kliyente lang ako. Talagang yung mga magagaling. Laging mas humble. Hindi. Hindi tulad ni Xiao Guan na pinatanggal ko kanina. Natutulog sa opisina, ang yabang pa. Pinatanggal mo si Xiao Guan? May problema ba? Wala, matagal ko na siyang ayaw, buti na lang natanggal. Huwag na natin pag-usapan yon. Ang importante ngayon ay ayusin ang problema ng kumpanya. Walang problema, schoolmate, may naisip na akong solusyon. Talagang ikaw, senior, kayang-kaya mong ayusin. Balik muna tayo sa opisina. Sek, Schoolmate, mag-add tayo sa WeChat. Since nasa Pilipinas ka na, huwag na tayong mag-kung. Sek, Gia, nasaan ka na? Bostang, Sismis, yung pinag-abangan mo. Umalis na sa Ocean Group. Si Mark umalis na. Kaninang umaga lang. Daw ay dahil sa anak ng may-ari ng Ocean Group. Bagong salta, nagpapakitang gilas. Talagang swerte. Si Chenjun. Kahit anong plano niya, hindi niya akalain na ang hinangaan niyang talento. Sa kamay pa ng anak niya mawawala. Pero Bostang, startup pa lang ang Tang Group. Hindi katulad ng Ocean Group. Pumayag kaya si MR Mark sa alok mo? Kahit anong paraan, kahit ang sarili ko ang ipangako. Gusto ko ring agawin si Mark. Sir Tang, baka naman sobra na po kayo. Di mo maintindihan? Kapag nakilala mo na siya, malalaman mo kung ano ang ibig sabihin niya sa buong larangan ng benta sa ibang bansa. Nasa kanya ang pinakamalaking pool ng mga dayuhang kliyente. Kapag nakuha natin siya, ang pagpasok ng Tang Group sa overseas market ay halos siguradong magtatagumpay. Ihanda agad ang sasakyan, pupuntahan ko siya mismo sa Ocean Group. Huwag na. Baka first day lang ni Gia sa trabaho. Naantala lang ng ibang bagay. Balik na lang ako sa ibang araw. Itanong ko muna sa kanya ng malinaw. Kuya, talagang ikaw. Kahit may mga lumang kliyenteng umatras. Sa kalahating araw lang, nakakuha ka na naman ng mga bagong kliyente. Isang karangalan ang makapaglingkod sa iyo, Boss Chen. Halika. Xiao Guan, huminto ka. Boss Chen, may iba pa po ba? Di ba tinanggal na kita? Bakit nandito ka pa sa kumpanya? Umalis na ako pero ayon sa patakaran. Pwede akong maghintay hanggang oras ng uwian. May problema ba? Xiao Guan, ang kapal talaga ng mukha mo. Paano mo kinakausap si Boss Chen? Huwag kang magalit, kuya. Ako na. Siyempre, may problema. Pag alis mo sa kumpanya, ang 1 bilyong order na malaking kliyente namin, biglang gustong mag-cancel. At ikaw ang laging nag-asikaso ng order na ito. May sapat na dahilan akong maghinala na ito'y sinadyang paghihiganti mo. Mukhang nagkakaroon ka ng persecution complex. Xiao Guan, sino sa buong departamento ang di nakakaalam? Na ikaw ang nagpasulong ng order na ito? Ngayon, nakuha mo na ang sales commission ng kumpanya, tapos umatras agad ang kliyente. Sa tingin ko, isa kang bukbok na nanggagansong lang ng bonus ng kumpanya. Hindi ako kasing hamak mo, Xiao Guan.
Mabuti ang trato sa akin ng Usian. Yung pagtataksil sa nagbigay ng tulong. Hindi ko gagawin si Guan. Kung wala nang iba, aalis na ako. Huminto ka, guard. Boss Chen, ano po ang ibig sabihin nito? Xiao Guan, mas mabuting sabihin mo ang totoo. Huwag mong hintayin na dalhin ka sa presinto. Isasakdal kita sa paluloko sa bonus ng kumpanya. Hindi lang ikaw ay makukulong, kundi magbabayad ka pa ng malaking pinsala sa kumpanya. Pagkalabas mo, wala ka nang matatayuan. Totoo. Anong totoo ang gusto mong sabihin ko? Para maging totoo. Sige, gusto niyo kong hulihin. Hulihin niyo. Tingnan natin sa huli. Kung sino ang iyak. Xiao Guan, talagang ikaw. Hanggang di nakikita ang kabaong. Di ka pa ba magsisisi, Boss Chen? Sa tingin ko, ngayon na ang tamang panahon para ipakita sa kanya ang totoo. Xiao Guan, naisip ko sana na. Dahil empleyado ka ng Osini Group, ayaw kitang tuluyang sirain. Ikaw ang nagpilit. Hoy, ipaalam sa buong industriya. Nangloko si Xiao Guan sa komisyon ng benta. Tinanggal na siya sa Oceanic Group at hindi na muling tatanggapin. Tingnan natin kung anong kumpanya pa ang magtatangkang kumuha sa'yo. Maghintay ka na lang na tuluyang matanggal sa industriyang ito. Nagtataka ako, alam ba ito ng matandang Boss Chen? Pagtatanggal sa isang buwayang ng agaw ng bonus ng kumpanya, hindi na kailangang istorbohin pa ang matandang Boss Chen, Xiao Guan. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Boss Chen, sana di ka magsisi. Tama na, ayaw ko nang mag-aksaya ng salita sa'yo. Dalhin niyo siya sa presinto. Sandali. Xiao Guan, kukunin siya ng Tang Group. Kayo ang chairman ng Tang Group. Si Tang Ting, ang binibining Tang. Tangting, bakit ka nandito? May problema ba? Noong nasa Amazon tayo, magkasama tayong nag-intern. Ngayong may problema ka. Paano ako, bilang matandang kaibigan, hindi tutulong? Boss Chen, ika nga, ang laki naman ng ginawa mo. Para sa isang dating empleyado, ang Oceanic Group nyo, ang laki talaga ng kapangyarihan. Boss, ano ang ibig sabihin? Dalawang boss ang nag-uusap, may karapatan ka bang sumingi? Ang sinasabi niya ang sinasabi ko, bakit hindi pwedeng sabihin? At saka, itong si Ginong Xiao Guan sa tabi mo. Pinaghihinalaang sinira ang mga order ng kumpanya namin pagkatapos niyang umalis. Nagdulot ng malaking pagkalugi sa amin. Sa tingin ko, tama lang ang aking desisyon. Boss Chen, tinanong mo ba talaga ang tatay mo? Kung sino talaga si Xiao Guan? Isang tamad lang na natutulog sa araw, isang buwaya, hindi na kailangang pansinin. Ang yabang-yabang ng taong to, hindi niya alam na si Xiao Guan ay tunay na sales expert sa ibang bansa. At samantalang wala ang tatay niya. Pinutol niya ang haligi ng Oceanic Group. Talagang swerte ko. At saka, ito sa tabi ko ang empleyadong. Espesyal na inutos ng tatay ko na alagaan. Plano ko na siyang ipromote bilang sales manager ng Oceanic Group, mamamahala sa lokal at international na mga departamento ng pagbibenta. Ipopromote mo siya bilang sales manager. Xiao Guan, umalis ka na sa kumpanya. Hindi mo kailangang magsalita ng ganyan tungkol kay Yuan Yang. Kung ganyan ang trato mo sa tao, dapat matagal na akong umalis sa iwan niyang. Xiao Guan, ikaw. Kung bulag sila at hindi nakita ang iyong galing. Ang Tang Group ay hindi ganoon. Gusto mo bang sumali sa Tang Group? Alam ko, ang commission mo sa Yuan Yang ay 1% lang. Kaya kung sasali ka sa Tang Group, bibigyan kita ng 2% na komisyon. Kasama na ang 200,000 na buwan ng sahod. 2% na komisyon. At 200,000 buwanan. Boss Tang, alam mo ba ang sinasabi mo? Tangting, hindi ito tungkol sa pera. Huwag ka muna magmadaling tumanggi. Paano kung sa kondisyong ito? Idagdag mo pa ako? Basta pumayag kang pumasok sa Tang Group. Kahit anong gusto mo, pwede. Kasama na ako. Boss Tang, hinahangaan kita sa pagtatayo mo mula sa wala. Kaya magsasabi ako ng 2 salita. Si Xiao Guan, isang tamad at pabigat lang sa kumpanya. Nahuli ko na siya. Sigurado ka bang lulusong ka sa apoy? Boss Tang, Kinuha ni Xiao Guan ang sales commission ng kumpanya. Tapos nang umalis, inakansel niya ang mga order ng kliyente. Malinaw na paluloko lang, yan para sa bonus. Boss Tang, gagamitin mo ba ang taong dalawang mukha? Una, yung gawain na pagkatapos kumain, sisirain ang plato. Ayaw kong gawin Xiao Guan ako. Pangalawa, ang mga malalaking kliyenteng ito ay aking mga resource. Ako lang ang kinikilala nila. Nakita nilang pinalitan ako kaya nag-cancel. Normal lang yun. Huwag mo akong pagbintangan dito. Xiao Guan, huwag kang magyabang. Paano makikilala ng ganyang malalaking kliyente? Ang taong katulad mo? Xiao Guan, swerte ka lang talaga.
Sakto lang na nakakuha ka ng kliyente mula sa pool ng yuan yang. Kung wala ang yuan yang, ikaw, Xiao Guan. Wala ka. Sige, subukan natin. Kung wala ako, makakalayag pa kaya ang malaking barko ng Yuan Yang? Boss Chen, magsabi ka ng kondisyon. Paano ko madadala si Xiao Guan? 1,000,000 na penalty para sa pinsala ng mga cancelled order. 1,000,000? Nagnanakaw ka ba? Ito ang 1,000,000. Mula ngayon, si Xiao Guan ay wala nang kinalaman sa Yuan Yang. Hoy, bakit mo ibibigay sa kanya? Wala naman akong ginawa. Okay lang. 1,000,000 para sa kalayaan mo. Gusto ko yun. Tara na. ₱1,000,000. Talaga bang nagkamali ako ng akala kay Xiao Guan? May tunay siyang kakayahan. Naku, Boss Chen, di ba nakita mo na? Si Xiao Guan na yan. Araw-araw sa trabaho. Hulog lang at tamad. Anong tunay na talento? Sa tingin ko, si Boss Tang. Ang may gusto sa gwapong si Xiao Guan. 1,000,000 para sa kalayaan. Ako 120% na komisyon. Matagal na akong salis, di pa ako nakakita ng ganyan. Di yan sweldo, bayad yan sa pag-aalaga. Kuya, ikaw talaga ang matalino. Agad mong nakita ang totoo. Huwag na natin siyang isipin. Kuya, libre kita. Tara na. Maligayang pagdating sa Tang Group. Boss Tang, yung 1,000,000 kanina. Hindi talaga dapat ibigay kay Chen Jiajia. Kahit 1,000,000, kahit 10,000,000, sulit ka. Boss Tang, naalala ko ang Tang Group at Ocean. Magkakumpetensya kayo, di ba? Pareho kaming sales company sa bansa. Pareho kaming nagsusumikap para sa overseas business. Pero baguhan pa lang ang Tang Group. Samantalang veteran na ang Ocean. Mas mahina kami talaga. Okay lang. Ako na ang babago ng sitwasyon para sa'yo. Kuya, 3 taon na kitang kilala online. Palagi kong naisip na napakabait mo. Bakit ngayon? Parang ang agresibo mo. Kasi naman si Xiao Guan. Napakahiya niya, di ba? Alam mo naman ako. Ayaw kong nakikita kang inaapi. Kaya kanina medyo nag-init ako. Totoo, ikaw kasi ang pinakamahalaga sa akin. Hello? Hello, Boss Chen. Si Tangking ito. Tinatawagan kita para lang ipaalam sa'yo. Sisikapin na ng Tang Group sa overseas market. Ang overseas market ang core business ng Ocean. Desisyon mo bang kalabanin ang Ocean? Tinatawagan kita para lang ipaalam. Hindi ito pakikipag-usap. Ikaw. Alam niyang nasakin si Mark. Bago ito, si Tangting. Hindi siya nangahas na maging ganito, katapang sakit. Kaya ba, Hello, Pat. pinaalis mo si Mark? Paano nangyari? Di ba top sales si Mark sa kumpanya? Paano ko pinaalis ang top sales? At saka, nandito si Mark sa tabi ko ngayon. Bakit biglang naging matapang ang batang ito na si Tangting? Nangahas pang tumawag para makipag-away sa akin. Masaya kasi siya. Kanina, nagtanggal ako ng empleyado mula sa Ocean Group. Akala mo ba? Boytoy pala siya ni Tangting. Masayang masaya siya nang isalba niya yon. Siguro sobrang saya na niya ngayon, di ba, Papa? Hindi mo alam, ginastusan niya yung cute na yun, ng malaking halaga para sa penalty. Isinama ko na yung gastos na yon sa company account. Ito na lang ang bonus para sa lahat. Mabuti naman kung wala ng problema. Mula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa buong overseas market division. Magpakatapang ka. Huwag mong hahayaang makakuha ng kahit isang order ang Tang Group. Huwag kang mag-alala, Papa. Sa overseas market, hindi lang karn, pati sabaw. Hindi ko papakainin kay Tangting. AME. Ganito ang dapa. Chairman, ang overseas market ay halos buhay ng Ocean Group. Kakawi lang ng eldest daughter. Hindi ba masyadong mapanganib na bigyan mo siya ng ganong kapangyarihan? Kung siya lang mag-isa, siguradong hindi ako magtitiwala. Huwag mong kalimutan, mayroon pa tayong sikreto. Si Mark ba ang sinasabi mo? Sa industriya natin, ang makakakuha ng malalaking kontrata ang hari. Sa dating kumpanya ni Mark, kinupitan siya ng boss sa komisyon. Kaya naisipan kong kunin siya. Simula nang dumating si Mark, sa loob lang ng 2 taon, naging pangunahing kumpanya na tayo sa industriya. Kaya pala mabilis ang paglago ng overseas business. Siya pala ang dahilan. Tama. Sa kanya, wala nang pag-asa ang Tang Group. Hindi mo ba narinig? May kinakasama na naman si Tangting. Hintayin na lang nating masiraan siya sa kasiyahan niya. Kanina, pinakita ko sa'yo ang sales team natin.
Ano ang masasabi mo? Maganda. Mukhang masisigla naman silang lahat sa trabaho. Pero may malaking problema pa rin. Anong problema? Ang daming bago, kulang sa mga veterano. Ang ibig mong sabihin, kulang sa mga batikang sales, di ba? Tama. Sa sales, kahit na ang mga baguhan, ay may lakas at sigla, kulang sila sa client base. Ang dahilan kung bakit nakakabenta ang isang sales, ay dahil sa connection at client base. Ang mga baguhan mo ay masyadong bago. Kailangan nilang maghanap ng client. Parang nangangalap sa dagat. Kaya mabagal ang resulta. Sa totoo lang, gusto ko rin mag-hire ng mga may karanasan. May lumang pagbebenta ng mga customer, ngunit ang lahat ng lumang benta ay recruited sa pamamagitan ng karagatan. Hindi nila gusto ang mga startup tulad namin. Iyon ang dahilan kung bakit hiniling ko sa iyo na pumunta at lumipat ang time. Pagkatapos nito, magproblema ako sa iyo, Lift Xiao. Mantang, ikaw ang boss, ako ang empleyado, at gumawa ng magandang trabaho. Ito ay aking sariling negosyo. Nang walang bayad ng iyong mga empleyad, paano ako magiging boss? Huwag mag-alala, gawin at recruit. Naniniwala ako sa iyong kakayahan, ngunit nais ko pa rin na maging tapat. Kailangan kong kontrolin ang gastos. Maaaring hindi ako maaaring magbigay ng pangunahing sweldo sa karagatan. Pagkatapos, wala kaming lakas ng karagatan. Ngunit nangangako ako na ang mga benta ay mas mataas kaysa sa mga inaalok ni Costco. Itaas lang ito ng medyo mas mataas. Ito ang pagbebenta. Incentives. Higit pang trabaho ang gagawin. Pagkatapos ay lalabas ako at gumawa muna ng tawag sa telepono. Ji Chen, Senior, walang mga labas dito. Maari mong tawagan sa akin araw-araw. Jia Juniors. Senior, dumating ako upang makita ka ngayon upang sabihin sa iyo. Sa ibabaw na market na ito na piraso, ang aking ama ay ganap na nagtanggal ng kapangyarihan sa akin. Magaling ka, kailangan kong tulungan. Ang chairman na matabang kanin na ito sa merkado, sa ibang bansa ay relaxed. Ilagay ito sa babae na ito. Hindi ibig sabihin na, ang kailangan kong gawin ay dalhin ang tangang babae na ito sa bukas na karagatan. makakakuha ako ng mas maraming gusto ko. Huwag mag-alala, Junior. Habang nagtatrabaho kami magkasama, yan na magiging mabuti ito. Senior, alam kong ikaw ang pinakamahusay sa akin. Senior, sinabi mo, kailangan ko bang mag-recruit ng bagong mga tao? Maraming layoffs ngayon. Masyadong abala ang kumpanyan. Hindi ko sila kailangan. Ang mga tao ay ang mods ng kumpanya. O hindi, lahat sila ay pareho, hindi tulad ng akin. Huwag kalimutan. Ako ang pinakamataas na nagbibenta ng kumpanya. Ito ay nag-recruit ng mga tao kapag dumating ang oras. Malaking solong komisyon ng pagbibenta. Hindi ko kayang maging mura. Emar Chen, ang kaganapan ay hindi maganda. Ano ang nangyari ngayon? Maraming pangunahing empleyado sa Departamento ng Pagbibenta na nagmungkahing umalis. Ang aming kasalukuyang mga empleyad, hindi maaaring dalhin ang mga indikasyon ng pagtatanghal ng taon. Ano ang sinabi mo tungkol sa kolektibong resignation at kung bakit hindi nila sinabi? Ngunit narinig ko ang iba pang mga tao na nagsasabi na sila ay dating kasamahan upang maghawak ang mga dating kasaman. Si Xiao Guan, ito ay dapat sa Emar Chen, kung ano ang gagawin natin ngayon. Ang Departamento ng Pagbibenta sa ibang bansa ay halos paralis ngayon at magpapatuloy tulad nito. Natin. Gumawa? Hindi ako dito. May mga senior ako, wala akong kinakatakutan. Mga walang modo lang na salis yan kung gusto nilang umalis. Palitan lang natin. Hintayin nyo, tatawag ako. AMM. Boss Tang. Walang duda sa kakayahan ni Director Zhao at si Team Leader Lee. Matagal na rin empleyado sa sales, pati yung mga nasa likod. Sila ang pinili kong mga elite sa sales team. Kaya nilang buhatin ang overseas sales ng Tang Group. Walang problema. Napakaganda naman. Pero sa mga susunod, baka mahirapan pa kayo. Dahil ang sales performance natin, malayo sa inaabot ng Yuan Yang. Kung gusto nating makauna sa kanila bago matapos ang taon, kailangan talaga ng mas pagsisikap. Huwag kayong mag-alala, Boss Tang, nandito si Guan. Sa loob ng 2 buwan, tatalunin natin ang yuan niya. Pero kung iilan lang ang kliyente at kung nakapag-order na sila, sa Yuan Yang, kanino pa natin ibebenta ang produkto natin? Kamusta? Apos na. Tumawag ako sa ilang kaibigan. Mas mahina sila sa akin ng kaunti. Pero, Kaya nilang buhatin ang overseas sales ng yuan niya. Senior, buti na lang nandito ka. Ngayon, buong overseas sales department, mga tao ko na. E di pwede na akong magkamal ng pera nang walang problema? Suwerte talaga. Pinili nila ang Yuan Yang dati dahil tiwala sila sa akin. Ngayong nasa Tang Group na ako, kumpiyansa akong. Mapapabili ko sila ng produkto ng Tang. Kaya ba talaga? Para sa buyer, madali lang silang papayag. Madali? Paano naging madali? Magbigay ng tubo. Para sa buyer, pareho lang ng bibilhin. Kung saan mas mataas ang tubo, doon sila pupunta. Xiao Guan, dati ba sa pamamagitan ng pagbabawas ng kita ng kumpanya, binibigay mo sa buyer? Kaya ka naging top sales? mali po kayo, Boss Tang. Naging top sales si Guan. Dahil sa matalas niyang paningin. Sa pagpili ng produkto. Tama. Boss Tang, mabilis kang umintindi. Ang susi sa overseas sales ay ang pagpili ng produkto. Ang mga pinipili ko, mabenta sa Amazon overseas. Kung kayang-kaya ko silang pagtubuhin. Natural pipiliin nila ang Tang. Narinig ko. Si Chen Jiajia, sinusuportahan niya si Meg. Isang tamad na pumasok lang dahil sa koneksyon. Wala siyang kwenta sa pagpili ng produkto. At wala rin siyang masyadong kliyente. Si Chen Jiajia ngayon,
Mukhang malalaglag siya ng malaki. Boss Tang, siguradong hindi makakabenta ang Ocean. Kahit isang order. Sa susunod na 2 buwan ay Black Friday sa ibang bansa. Ang mga produktong ito ay batay sa performance ng merkado online. Pre-ordered bestsellers. Kapag nahabol natin ang buwang ito, at naayos ang performance ang target natin sa taon, ay lalampas tapos malayo ang lamang natin sa Ocean. Nakalkula mo pa ang tubo para sa buyer. Gusto ko na ring bumili sa kalkulasyon mo. Yun ang gusto kong epekto. Nakalkula ko. Base sa cash flow ng ilang malalaking kliyente. Kung gusto nilang bilhin ang produkto natin, kailangan nilang kanselahin ang pondo nila sa Ocean. Kung hindi nila mabibili ang produkto natin. Magkakansela kaya sila? Negosyante, pera ang habol. Kung malaki ang kikitain, bakit pa mag-aaksaya sa maliit na kita? Boss Tang, Wala namang ibang tao dito. Ganyan ka ba sa ex-girlfriend mo? Boss Tang, bata pa ako noon at hindi ko alam ang limitasyon ko. Saka, malamang kalahati ng lalaki sa building ay nagbigay ng bulaklak sa'yo. Pero wala kang tinanggap. Ang binigay mo ay isang bouquet ng lili, tama ba? Tinanggap mo ang bulaklak ko. Ang pag-amin mo. Tinanggap ko noon. Gagok si Abuan. Hindi man lang nagbigay ng rosa sa pag-amin. Pero dahil techi ka, patawarin na kita. Tangting, gusto kita. Pwede bang maging girlfriend kita? Ay hindi. Tangting, maging babae ko, ano sa tingin mo? Ting, bumili ka ng ticket sa pinakamalapit na flight pabalik. Malubha na ang tatay mo. Ano ang sinabi mo? Dahil ba sa sakit ng tatay mo? Kaya ka bigla ang umalis? Noon, malubha ang tatay ko, ako lang ang pwedeng umako sa negosyo. Nang medyo umayos na ang kumpanya ng tatay ko, bumalik ako para hanapin ka, pero nandun ka na sa Ocean. Ganun pala. Akala ko tulad ng iba, tinanggihan mo rin ako. Kaya sabi ko, ex-girlfriend mo ako, tama ba? Saka, tapos na yon, di ba? Boss Tang, uwi na muna ako. Ang layo ng bahay mo, ang haba ng biyahe. Sumama ka na lang sa akin. Saan tayo pupunta? Sa bahay ko. Mula ngayon hanggang sa matapos ang overseas project. Habang hindi mo naaabot ang target, dito ka sa bahay ko titira. Dito titira. Bakit? Boss mo ako, susubaybayan ko trabaho mo. Makatwira naman yon, di ba? Ikaw ang boss, ikaw ang masusunod. Saan ako titira? Dito, isa lang ang kwarto, kaya syempre. Tayo ay magsasama. Boss, hindi tama yon. Biro lang. Nag-aalala ka naman. Malaki ang bahay ko. Marami kang pwedeng tulugan. Halika, ipapakita ko sa iyo ang kwarto. Bakit agad pumayat? Kanina ka pa tumatanggi. Di ba pwedeng magpumilit ka pa? Bastos. Kung ganyan ka, isasara ko ang pinto sa gabi. Huwag mong isara. Baka kailanganin kitang hanapin sa gabi. Kapag natakot ako, Bastos. Mga tanga, anong ginagawa nyo? Hanggang ngayon, wala pa kayong nabibenta. Hindi ko alam kung bakit, Manager Ma. Hindi interesado ang mga kliyente sa mga produkto natin. Ang mga produktong yun ay, disenyo ni Xiao Guan dati. Bakit nung umalis siya, biglang hindi na epektibo? Bahala kayo, 3 araw. Bigyan ko kayo ng 3 araw. Kung wala pa ring benta, tanggal kayo. 3 araw. Manager Ma, kumusta na ang pagbebenta? Maayos naman. Ang performance ngayong buwan, hindi bababa sa nakaraan. Alam ko namang maasahan ka sa bagay na to. Oh, Kumusta na sa kumpanya ni Jaja? Ano na ang nangyayari? Huwag kang mag-alala, Tay. Maayos ang lahat. Mabuti. Uwi na ako. Pupuntahan ko ang kumpanya. Tay, di ba gusto mong dalhin si nanay sa North Pole para makakita ng aurora? Magbakasyon muna kayo. Ako na ang bahala sa kumpanya. Walang problema. Sex. Ipaglibot ko na lang muna si nanay. Mag-enjoy kayo. Neke, paglabas ng performance ngayong buwan, ipagmamalaki kita kay tatay. Talaga? Siyempre, anong gusto mo? Humingi ka lang. Alam mo, ang gusto ko lang, ikaw. Ang landi mo. Maraming tao dito. Sage, gawin natin to. Basta't mas mataas ang performance ngayong buwan kaysa sa nakaraan. Sasagutin ko na ang paliligaw mo. Talaga? Naman, alis na muna ako.
Sige. Mabibihag din kita. Gising ka na. Kain ka na ng almusal. Boss Tang, ikaw ang boss ko. Hindi bagay na ikaw ang nagluto. Hala, wala tayo sa opisina. Hindi ako boss mo dito. Kain ka na. Pagkatapos, trabaho ng maayos ha. CJ, Kaya mo yan. Pag natapos ang target, may malaking sorpresa sa'yo. mga kasama sa mga susunod na araw. Ito ang pinakamahalagang sandali. Saglit lang, maraming gagawin. Nakikiusap ako sa inyong lahat. Huwag kayong mag-alala, kausap ko na ang finance. Pag natapos ang target, makakatanggap kayo ng bonus na hindi bababa sa triple ng sahod. Ayos. Bukod pa yan, pag natapos ang performance, may dagdag pa kayong project dividend. Tiyak, di kayo pababayaan. Ang Tang Group, hindi magkukulang sa mga nagpursige. Huwag mag-alala, Boss Tang. Hanggat di kami napapagod, tuloy ang trabaho. Ama, Boss Tang, antayin nyo na lang ang magandang balita. Ang Oceanic lang ba? Nandito si Boss Chiao. Talunin natin ang Oceanic. Walang kukunin na kliyente. Talunin ang Oceanic. Heto, Salamat. Ano ba ang ginagawa nyo? Hanggang ngayon, wala pa ring nabenta. Ayaw nyo na bang magtrabaho? Manager Ma, kinuha na ng Tang Group ang mga kliyente. Wala na kaming magagawa. Noong nakaraang buwan, sumusunod pa sila. Sa Oceanic, ngayong buwan, bigla silang kumuha ng mga kliyente natin. Mukhang tamad kayong magtrabaho. Kung bukas wala pa ring benta. Lahat kayo, tanggal. Hindi naman basta-basta nagagalit si Senior. Isang linggo na, wala pa ring nabenta. Hindi ito ang kakayahan niya. Bakit kaya siya nagkaganito? Boss Jen, may 2 mark ang nakalista sa system. Isa ay si Xiao Guan nakakalabas lang. At ang isa ay ang team leader ng sales group 2, si Meg. si Auguan, kahit bulag sila, isinantabi ka ang Tang Group. Hindi ganoon. Gusto mo bang sumali sa amin? Alam ko, 1% lang ang commission sa iyo ng Oceanic. Kung sasali ka sa Tang Group, bibigyan kita ng 2% na komisyon plus monthly base salary. 200,000. 2% na komisyon. Plus 200K na monthly salary. Boss Tang, alam mo ba sinasabi mo? Tangting, hindi ito tungkol sa pera. Huwag ka muna magmadaling tumanggi. Paano kung sabihin ko sa kondisyong ito? Idagdag mo pa ako. Hoy, Boss Chen, siya ay... Wala akong pakialam kung sino siya. Hindi yon dahilan para magtrabaho siya ito. At matulog lang. Sino ka ba? Bakit mo ako binabasaan? Hindi importante kung sino ako. Ang importante, tinanggal ka na. Boss Chen, di pwedeng tanggalin to. Siya ang top sales. Top sales. Ang tinatanggal ko ay ang top sales. Baka nagkamali talaga ako. Ang pangalan mo sa Ocean Group, Meki ba? Giadia, bakit mo naman ako tinatanong ng ganyan? Ako, Nagdududa ka ba sa akin? Ayaw mo na ba sa akin? hindi ako lang. Wala pang nabebenta ang Celestine. Medyo kinakabahan lang ako. Ah, okay. Sa susunod, kung may tanong ka, diretsuhin mo na lang ako. Gets? Buti na lang at nag-ingat ako. Kung hindi, baka nahalata niya. Alam kong nagmamadali ka. Pero sa sales, kailangan talaga ng pasensya. Okay lang yan sa simula. Maniwala ka sa akin, ha? May gagawin pa ako. Sek, magpahinga ka rin, huwag masyadong mapagod. Bye. Grabe, sobrang kinakabahan na talaga ako. Nagdududa na nga ako kay Senior. Senior, sana magustuhan mo yung Ferrari na pinili ko para sa'yo. Boss Tang, may balita kami. Ang overseas sales ng Ocean Group, nakakuha ng malalaking deals kamakailan. Noong nakaraang buwan, nandoon pa si Xiaoguan. Malamang nakatikim ng konting ginhawa yung mga kliyente. Malamang hindi pa nila alam na umalis na si Xiaoguan. At balita namin, bukas sa business dinner na ino-organize natin. Magpapalabas ng performance ang Ocean Group para makakuha ng bagong deals. Dapat ba tayong maghanda? Layanan. President Tang, handa na ang mga paninda. Sisiguraduhin ko
Sa pagkakataong ito, talagang mas magaling ang aming mga produkto kaysa sa Oceanic. Totoo. Siyempre, napakaganda ng mga produkto ngayon. At saka, sobrang dami ng aming inventaryo, talagang napakarami kumpara sa Oceanic. Makikita ng mga mamimili ang aming mga produkto. At siguradong iwan nila ang Oceanic. Sa amin sila order. Gusto mong agawin yung malalaking kliyente na kumukuha na sa Oceanic? Yung mga kliyente ng Oceanic, galing sa akin yon, hindi yon pag-agaw. Bukod pa riyan, natural lang sa negosyante ang kumita. Ang mga produkto ng Tang, mas malaki ang kita nila kaysa dati. Normal lang na lumipat sila sa Tang, di ba? Sige, maghanda ka. Samahan mo ako bukas sa business gala. Sa gala na yon, lubusang gigibain natin ang Oceanic Group. CJ, Pagod na kayong lahat nitong mga nakaraang araw. Sabihin mo sa kanila, magbakasyon ng 2 araw ang buong sales team. Magpahinga kayo. Maghanda para sa mga order pagkatapos ng business gala. Opo. Si Guan, pagod ka rin itong 2 araw. Tara, uminom tayo. ay. Di ba sabi mo hindi ka marunong uminom? Nagsisinungaling ka, marunong ako. Sinabi ko nang huwag kang uminom ng marami, pinilit mo pa. Ngayon, nahirapan ka na. Hindi ako lasing, kaya ko pa. Sige, sige, kaya mo. Uuna na ako. Ay. Si Guan. Mahal mo pa ba ako? Presidentang, lasing ka na. Tingting ang tawag mo sa akin. Ngayon, hindi ako boss mo. Ako lang ay isang babaeng umiibig sa iyo. Si Guan. Ayokong makaligtaan ka ulit. President Chen, si Manager Ma at ang team, nagdiriwang. Tumaas ang sales nitong nakaraang linggo, masayang-masaya sila. Sige, alam ko na. Huwag mo siyang sabihan. Naghihintay ako sa harap ng hotel. Gusto ko siyang sorpresahin. Sabi nila, walang lalaking ayaw sa kotse. Sana magustuhan mo ang bagong modelong Ferrari na ito. Senior, mula ngayon, kahit anong gusto mo, may bibigay ko. Pati ang sarili ko. Lisa, tuloy tayo sa bahay ni Kuya? Ay naku, Ay. Lisa, ang kinis-kinis na mukha mo. ay, Manager Ma, nakakainis ka. Ikaw, mas maganda ka pa sa babaeng, yan na si Chenjiaja. Ang gulo-gulo pa niya. Sayang lang oras ko sa kanya. Di tulad mo, kusa kang lumalapit. Eh di hiwalayan mo na siya. Mas sweet ba siya sa akin? Huwag kang magmadali, Bobby. Kahit ganon si Chenjiaja. Ang tanga-tanga niya't maaming pera. Hintayin mo. Kunin natin kumpanya nila, tapos tayo na. Pwedeng magliwaliw kahit saan. Hintayin ko na lang yon para maglibot tayo ng mundo. Sige, tara na. Presidenta, Huwag kang magtago. Nakita ko na lahat kagabi. At saka, kapag tayo lang dalawa, tawagin mo akong Tingting. Naiintindihan mo. Kung gising ka na, mag-ayos-ayos ka na. Mamayang gabi may business dinner dito sa bahay. Kailangan nating maghanda. Gia, bakit mag-isa ka lang? Di mo ako hinintay? Sunduin sana kita. Sabi ni Wooly, umalis ka na. Ay, Manager Ma, sinabi ko na sa publiko, tawagin mo ako sa posisyon ko. Gia, may nagawa ba akong mali? Galit ka ba sa akin? Ikaw, mas maganda ka pa sa babaeng, yan na si Chenjiaja. Ang gulo-gulo pa niya. Sayang lang oras ko sa kanya. Di tulad mo, kusa kang lumalapit. Eh di hiwalayan mo na siya. Mas sweet ba siya sa akin? Huwag kang magmadali, Bobby. Kahit ganon si Chenjiaja. Ang tanga-tanga niya't maaming pera. Hintayin mo. Kunin natin kumpanya nila, tapos tayo na. Pwedeng magliwaliw kahit saan. Hintayin ko na lang yon para maglibot tayo ng mundo. Wala, maganda naman ang ginawa mo. Mabuti naman. Bago ako makahanap ng bagong sales team, kailangan muna ang mas malaking interest. Pero, senior, di ko inakalang ganon ka pala. Oy, hindi ba si Presidente Tang at ang dating empleyado? Ng Ocean View Group? Anong ginagawa ninyo rito? Presidente Chen, bahay ko ito. Ang business dinner na ito, ginanap ng Tang Group. Inimbitahan lang kayo para hindi mukhang kuripot ang Tang. Kahit kayo ang nagganap, ano naman? Kahit subukan ninyong gumamit ng masasamang paraan para kunin ang mga kliyente ng Ocean View, sasabihin ko sa inyo. Ang bida ngayong gabi ay ang Ocean View Group. At saka, Mga tao, parang langgam na nanghahamon sa puno, hindi alam ang kamatayan. Meke, nakakuha ka lang ng ilang.
Mga kliyenteng hindi ko gusto. Maniniwala ka ba? Na kapag nag-message ako, babalik agad sila sa akin. Mawawala lahat ng order mo. Oy, Xiao Guan, simula nang makipagrelasyon ka sa mayamang babae, lumalaki ang iyong loob, pati ang pagmamayabang mo, ay gumaling na. Pero pagkatapos ng gabi, mukhang mahihirapan na si Tangting, di ba? Ikaw na, Boy Toy, tapos na ang magandang buhay mo. Pwede mo akong sabihan, pero hindi mo pwedeng insultuhin si Boss Tang. Kasalanan niyo ito. Hindi ko hahayaan na may mang-api sa'yo sa harap ko. Ang galing magpangga. Hoy, manager ma, malaking problema. Lahat ng malaking kliyente na nag-order nitong linggo, nag-cancel. Ano? Nag-cancel. Paano nangyari? Noong nakaraang buwan, kumita sila ng malaki sa atin. Walang dahilan para mag-cancel. Ano ang nangyari? Wala, maliit na bagay. Ako na ang bahala. Makinig ka, buksan mo agad ang listahan ng mga internasyonal na kliyente. At i-revise mo ang mga kliyenteng ito. Ang listahan ng internasyonal na kliyente, hindi ba ibinigay ko iyon sa junior ko? Bakit nasa kanya? Ano ang nangyari? Wala. Boss Chen, mukhang ang performance ng kumpanya ninyo ay hindi gaano matatag ng ina-advertise, ano? Boss Tang, tandaan mo, ang patay na kamelyo ay mas malaki pa rin sa kabayo. Huwag kang mag-alala, Boss Chen, kontrolado ang lahat. Maliit na bagay lang. Maliit na bagay. Tinatawag mong maliit na bagay ang pag-cancel ng malaking kliyente. Ang mga bagay ng Oceanic Group, kailan pa naging karapatan ng isang? Taong pinalayas na ang makialam? Leke, dati mong hinahawakan ang mga lokal na kliyente. Maaari hindi mo maintindihan ang pangailangan ng mga internasyonal na kliyente. Kailangan ng detalyadong pag-aaral. Halimbawa, may mga kliyenteng sa food service lang at may mga kliyenteng sa mechanical parts lang interesado. May mga kliyenteng sa medical supplies lang. Umistahan ng kliyente lang ang meron ka. At walang impormasyon tungkol sa kanila kahit mag-alok ka ng produkto. Walang mangyayari. Xiao Guan, ikaw na tamad magtrabaho. At pinalayas ko sa kumpanya, anong karapatan mo? Na magsabi-sabi sa akin? Wala akong karapatan. Ako ang nag-ayos ng listahan ng internasyonal na kliyente ng Oceanic Group. Sinasabi mong wala akong karapatan. Ano ang sinabi mo? Ang sinasabi ko, ang listahan ng internasyonal na kliyente na hawak ni Meke ay inayos ko. Ako ang nagpadala noon sa kaibigan ko na nagtatrabaho sa Oceanic. At ang mga kliyenteng ito, interesado lang sa mga mechanical parts. Hindi lahat ng produkto ay kompatible. Kunwari ka pa, Manager Chen, yung Tangshi Group nila. Ay kalaban nating kumpanya. Huwag nating paniwalaan si Xiao Guan. Eddie, huwag. Sayang lang ang kabutihan ko. Honey, alis na tayo. Manager Chen, pakinggan mo, yung lalaking si Xiao Guan ay talagang pinag-alagaan ni Manager Tang. Isang lalaking umaasa sa babae. Anong kaya niya? Manager Tang, payo ko sa'yo, mag-ingat ka. Dahil hindi mapagkakatiwalaan ang mga lalaki. Depende yan sa tao. Naniniwala ako sa kasama ko, buong-buo ang tiwala ko sa kanya. Kakaiba. Nakita ko sina Xiao Guan at Tangting na magkasama. Bakit ako nasasaktan? Manager Chen, alis na rin tayo. Kailangan natin ng bagong kliyente. Alam ko, hindi mo kailangang sabihin. Manager Chen. Manager Tang, hindi ko minamaliit ang Tangshi Group ninyo. Pero mas malaki ang Overseas Sales Department ng Yuanyang Group. Mas may karanasan, mas kumpleto ang produkto. Kayo, magpahinga na lang kayo. Manager Su, baka gusto ninyong pag-isipan pa o kaya bisitahin. Ninyo mismo ang aming Tangshi Group para makita. Si Manager Tang pala ito, ang sipag. Manager Su, hello. Huwag kayong mag-alala, kukunin ko ang produkto ng Yuanyang Group. Salamat, Manager Su. Hahaha. Ang produkto ng Yuanyang, hindi na ito umaayon. Sa pinakabagong pangangailangan sa overseas market. Kahit bumili ka, mababaon ka lang. Ikaw na pinaalis, nang huhula ka pa? Ako. Hindi naman sila makakabenta, nagpapasikat lang. Bakit mo papapatulan ang talunan, Manager Tang? Nandito ang Yuanyang Group, sigurado ako. Ngayong gabi, wala kayong kikitain, Manager Tang. 70% ng mga nandito ay nakipagkasundo na sa Yuanyang Group. Hindi pa nagsisimula ang laban. Talunan ka na. Isang bagong kumpanya, nangangarap. Na agawin ang market share ng established company. Kahit magaling ang panlasa ninyo, wala pa ring naniniwala sa mga produkto ninyo. Balik tayo, Manager Chen, tunay na pera ang inilagay ko sa produkto ng Yuanyang. Huwag mo akong bigin. Manager Su, kailan kayo nabigo ng Yuanyang Group? Hindi kayo nabigo noon, lalo na ngayon. Mukhang hindi. Dati, malakas ang Oceanic dahil sa mga taong mahusay. Pero ngayon, Ang head ng product selection, si Manager Ma, ay mas mahusay pa kaysa sa mga nakaraan. Ako si Chen Jiajia, ipinapangako ko sa inyong lahat, ang inyong pamumuhunan sa Oceanic Group ay hindi masasayang.
Maniwala kay Chairman Chen. Maniwala sa Oceanic. Maniwala kay Chairman Chen. Maniwala sa Oceanic. Huwag kayong mag-alala, ang Oceanic Group ay handang-handa na. Ipinapangako ko sa inyo. Ang mga produktong Oceanic na bibilhin ninyo ay siguradong magiging hit sa ibang bansa. Ang perang inyong ipinuhunan sa Oceanic noon, ibabalik namin sa inyo ng 10 ulit, 100 ulit. Ang halaga, hindi pababayaan ng Oceanic Group. Ang sinuman sa inyong mga partner dito. Seg. Martang, nagpakahirap ka pa sa party na ito. Pero sa huli, ka palang naghanda para sa iba. Sa totoo lang, naawa ako sa'yo. Baka naman naiinggit ka rin, Martang? Gusto mo rin bang umorder ng mga produkto ng Oceanic? Ikaw, Hayaan mo muna silang magyabang. Sa lalong madaling panahon, luluhod sila para humingi ng ating mga produkto. Halika, samahan kita magpahangin. Martang, Elwitkin, bakit ako ang hinanap mo? Hindi mo ba sila Chairman Chen ang nilapitan? Hanap si Martang. Siyempre para tulungan ka. Markin, usap tayo sandali. Markin, may plano ako. Sigurado ka? Huwag kang mag-alala. Ang head ng overseas business ng Tang Group ay yung tinanggal naming walang kwenta mula sa Oceanic. Paano magiging maayos ang product selection sa ganoon? salamat sa salita mo, Chairman Chen. Nakakapanatag yan. Hanap si Martang. Siyempre para tulungan ka. Ang Tang Group, kulang sa malalaking order. Pwede akong mag-invest. Pero kailangan kong pirmahan ang Tang Group ng isang performance agreement. Performance agreement? Hindi pwede. Huwag kang magmadaling tumanggi, Martang. Kung hindi mo mabenta ang mga produkto mo, Mababaon ka lang. Ako ang bibili. Para mawala ang malaking problema mo. Ano ang gusto mong pagtayaan? Kung lahat ng produkto ng Tang Group ay mabebenta sa overseas market, hindi ako kukuha ng anumang kita. Para lang maging kaibigan ang Tang Group. Pero kung hindi mabenta, ang Tang Group ay magiging akin. Erkin, sapat ba ang pondo mo? Para bilhin ang lahat ng produkto ng Tang. Sige, tayaan natin. Magtiwala ka sa akin. Sige, yan na ang usapan. Anong nangyari? Bakit hindi kumikilos ang mga produkto sa labas ng bansa? Ji Chen, si Manager Ma ang pumili ng mga produkto. Kapag may problema, ako na lang ang sinisisi. Hindi ba kayo ang nagbigay ng payong yan? Ang tagumpay o kabiguan ng pagbebenta sa ibang bansa ay nakasalalay sa pagpili ng produkto. Napakahalagang bagay nito. At ipinagkatiwala mo pa sa mga tauhan mo? Ganito ba ang pagtatrabaho mo? Ji-Chen, pakinggan niyo po muna ako. Pakinggan? Ngayon, lahat ng puhunan natin sa ibang bansa, bigo, nasa baba ang mga kliyente, nag-abang. Ano ang silbi ng paliwanag mo? Ano ang silbi? Ji-Chen, yung mga kliyenteng nagbayad ng paunang bayad kamakailan. Nagkansela na dahil sa balita. Ano na ang gagawin natin? Ano ang gagawin? Kung alam ko yan, ano pa ang silbi ninyo sa akin? Pero kung ganito, masisira ang mga paninda natin. Masasagasaan ang daloy ng pondo at magbabangkarote ang kumpanya. Hoy, Jisoo. Ano ba ang ginagawa niyo sa Ocean View? Hindi ba sinabi na ang mga paninda namin sa Ocean View ay tiyak na mabibenta sa ibang bansa? Ngayon, dinala sa ibang bansa, hindi mabenta. Jisoo, huwag muna kayong mag-alala. Huwag mag-alala. Lahat ng pera ko, nasa mga paninda ng Ocean View. Kung ako'y mawawala, isasama ko ang Ocean View. Hoy, Jisoo. Hoy. Hoy, Jili. Ito ba ang sinasabi mong siguradong kita? Mula ngayon, lahat ng pakikipag-ugnayan ng aming grupo sa Ocean View, kanselado. Jili, pakinggan niyo po muna ako. Jiwang. Pakinggan niyo po muna ako. Pakinggan ka pa, maghintay ka sa korte, doon ka magpaliwanag sa huko. Jiwang. Hoy. Bakit naging ganito? Bakit? Dahil lahat sa'yo. Ako ang nanguna. Hindi ba't dahil sa'yo? Ngayong may problema, ako ang sinisisi mo, ngayon ko lang nakita ang totoo. Ginamit mo lang ang relasyon natin para akitin ako, di ba? Wala ka talagang balak na maging tayo. Gago ka. Paano mo nasabi yan? Akala mo ba hindi ko alam ang mga ginagawa mo sa labas? Alam mo? I-ano naman? Kung kaya mo, tanggalin mo ako. Akala mo hindi ko kaya? Jima, kung alis ka, alis din ako. Hindi na kami magtatrabaho. Ako rin. Hindi na kami magtatrabaho. Sasabihin ko sa'yo ngayon, ang buong sales team, akin ng mga tao. Isang salita ko lang, ang departamento ng pagbibenta sa ibang bansa ng Ocean View Group. Bukas, bagsak agad. Anggalin mo ako. Ayaw mo ba? Hindi ko maintindihan, paano ka naging haligi ng kumpanya? Ikaw ay isang uod, isang basura. Chen Jiajia, Papa, suwail na anak. Bakit? Bakit mo ginulo ang Far Ocean Group? Ginawa mong ganito? paumanhin, Papa. Hindi ako nandito para makinig ng paumanhin. Nasaan si Mark?
Papuntahin mo siya rito. Mark. Hindi ba siya si Mark? Siya? Wala siyang kwenta sa kumpanya. Assistant Wang, ano ang alias ni Mark sa kumpanya? Sabihin mo sa akin, Chairman, ano ang alias ni Mark? Xiao Guan. Siya pala. Nasaan si Xiao Guan? Papuntahin mo siya. Papa. Tinanggal ko siya. Ano? Inanggal mo siya? Si Xiao Guan, pinuntahan ko ng paulit-ulit. Inanyayahan ko siya. Siya ang haligi ng Far Ocean Group. Tapos tinanggal mo siya? Saan siya ngayon? Kahit lumuhod ako. Ibabalik ko siya. Sa Tangklan Group. Suwail na anak. Malulugi ang Far Ocean Group dahil sa iyo. Papa, okay ka lang ba, Papa? Ano? General Chen, malaking problema. Ang ating produkto ay labag. Sa batas sa ibang bansa, ipinagbabawal. Kinumpis ka na ng local na Department of Commerce. Hindi lang tayo mananagot. Baka mabayaran pa tayo ng napakalaking multa. Senior, basura ka. May problema ang kumpanya. Tumatakbo ka? Chen Jiajia, sinong senior mo ako? Ikaw ang nagpilit na maniwala sa akin. Wala akong karanasan sa pagbenta sa ibang bansa. Sabihin ko sa iyo, ang listahang ito ay galing kay Xiao Guan. Si Xiao Guan ang senior mo. Tangang babae ka. Si Xiao Guan ang tunay kong senior na idol. Xiao Guan, ikaw na tamad sa trabaho. Tinaboy ko sa kumpanya, anong karapatan mong mag-utos dito? Wala akong karapatan. Ako ang nag-ayos. Ng client information ng Far Ocean Group. Wala akong karapatan. Ano ang sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, ang listahan ng mga foreign clients ni Meg. Ako ang nag-ayos noon, ako ang nagpadala. Sa kaibigan ko sa Ocean Group. At ang mga client na ito, interesado lang sa mga mechanical parts. Hindi lahat ng produkto ay akma. Kaya nga. Si Xiao Guan ang tunay kong senior at idol. Matagal na niyang sinabi sa akin. Ang mga produkto ng Ocean Group ngayon, hindi na akma sa overseas market. Hindi lang ako naniniwala sa kanya. Ako pa ang nagtanggal sa kanya. Assistant Wang, bantayan mo siya. Kung magsara ang Ocean Group, siya ang magpapahama. Hindi. Opo, Chairman. Nagkamali po ako. Talagang nagkamali. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Chairman. Hindi. Mali ako, aray. May pagkakataon pa ako. Nasaan si Xiao Guan? Hahanapin ko si Xiao Guan. Sa lahat, salamat sa inyong pagsisikap nitong nakaraang panahon. Salamat, Boss Tang. Sasagutin ko lang ang tawag. Hello, Boskin. Salamat sa iyong dating pagkakawang gawa. Ano ba yan? Boss Tang, kailan darating ang dividend? Pasensya na, Boskin. Sa ating dating kasunduan, malinaw na nakasulat kung kami ang manalo. Ang iyong pondo ay ituturing na donasyon. Kaya walang bahagi sa dividend ngayon. Boss Tang, pakinggan niyo muna ako. Ay, pasensya na, Boskin. May iba pa akong gagawin. Paalam. Pag-uwi, lilibre kita bilang pasasalamat. Di. Hindi na ako magpapahiya. Xiao Guan. Ikaw ang tunay kong senior at idol. Ikaw si Jiajia. Senior, idol, ako nga. Boss Chen, pinahiya mo ako at binublock pa. Wala na tayong pag-uusapan. Si Maki ang gumalaw ng phone ko, kaya nagkaintindihan tayo. Senior, alam mo naman. Mahal kita. Matagal na kitang mahal. Boss Chen, hindi ba't nakakahiya? Inaagaw mo ang boyfriend ko. Hindi tama yon. Boyfriend? Boyfriend ko si Xiao Guan. At matagal na kaming nagsasama, magpapakasal na kami. Nagsasama? Magpapakasal? Hindi pwede, akin ang senior ko. Siguro dati, si Xiao Guan ay may gusto talaga sa'yo. Pero mula nang ituring mo siyang basura at itinapon, wala nang pag-asa sa inyong dalawa. Tanggapin mo na ang katotohanan, Chen. Impossible yan. Xiao Guan, mabuti naman ang trato ko sa iyo noon, di ba? Ngayong may problema ang Yuanyang sa ngalan ng dating pagkakaibigan. Tulungan mo naman ang Yuanyang. Chairman, kung babalik ako ngayon sa Yuanyang sa Tangs, trader na ako. Paumanhin, ayokong maging ganoon. Chen, noong pinaalis ng anak mo si Xiao Guan, 1,000,000 ang hinihingi. Bayad na iyon. Nang umalis si Xiao Guan sa Yuanyang,
Wala na siyang utang sa inyo. Ako ang may kasalanan. Nagkamali ako, senior. Ako ang may sala. Pakiusap, huwag niyo sanang pabayaan ang Yuanyang Group. Nagkamali lang tapos sisirain ang buong pinaghirapan ko. Sa Yuan Yang, ano ako, Xiaoguan? Isang hamak na tao lang. Naku, Xiaoguan, pakiusap. Chairman, salamat sa tiwala niyo noon. Ngunit, tapos na ang ugnayan natin. Kayo, inat na lang. Sige, mauna na kayo. Hindi na kami magpapahati. Tara, mga kasama. Wala na ang Yuanyang Group. Tatay, huwag kang magbiro. Tatay, ayon sa balita. Bagsak na ang overseas operations ng Yuanyang Group. Bukas, magsisimula na ang liquidation. Ano nang nangyari? Hindi ko akalain na talagang mabubuwag ang Yuan Yang. Kapag malaki ang barko, kailangan ng mahusay na timonel. Nang tanggalin ka nila, desisyon na ang kahihinatnan nila. Pero kung hindi sila nagkamali, paano ko makukuha ang hiyas mong ito? Sa hinaharap, sabay tayong lalayan. Lalayan tayo.